excited na kayong ngayong umagang ito. Kaya naman po tayo na po tayong lahat at sabay-sabay nating i-welcome ang ating youth pastor, Pastor Jade Sablan. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, so nakatayo po ba lahat? Ayan, tignan natin. Ayan, pwede na po kayong umupo. You're standing not because of me, but you're standing because you want, it's a gesture that you're ready to receive the word of God. It's actually for you, it's not for the speaker. Amen. So one more time, palakpakan po natin ang Diyos ng malakas na palakpak, ang Diyos na nag-ingat, ang Diyos na nagligtas, ang Diyos na nag-provide ng ating mga pangangailangan, ang Diyos na nagpagaling sa ating mga sakit. Come on! Palakpakan natin ng malakas ang ating Diyos. And of course, before I start, I always do this. I want to honor my pastors, Pastor Herbie and Pastora Sher, for giving me a chance, of course, to speak and to stand on this pulpit. Bukod sa tiwala po, yung makatayo ka sa pulpito ng isang pastor, nakatulad ng ating pastor who has a so huge influence to other people, a chairman of 250 pastors, a lead pastor of 3,000 members na mga tao, at marami pa pong iba. It's such an honor for me every time I will speak. Kaya kahit po meron akong this week, I do not feel well, and meron akong schedule para sa aking derma, kinancel ko po ito just to, para po magawa ngayon itong opportunity na ito. So Pastor Herbie and Pastora Sher, nanggulat po kayo. Maraming salamat po sa opportunity na ito. And Pastor Herbie is not around because we want our pastor to relax, to enjoy, and to entertain himself. Naniniwala po ba kayo na tao din yung pastor natin? We want our pastor to live a balanced life. Not only ministry hanggang mamatay na yung iba sa ministry. No, God does not want that. He wants people to live a balanced life. May rest, may work. May enjoyment, pero meron din namang, you have to work. You have to do something. You do the ministry, but you have time for your family. You have time for yourself. God is not a selfish God. Ang Diyos ay hindi isang makasariling Diyos na ako lamang, hindi po. We don't want a pastor who is tired. We don't want a pastor who is burdened. We don't want a pastor who is burned out. That's why Pastor Herbie is riding his motorcycle right now. And come on, palakpakan naman po natin. Nag-e-enjoy yung ating pastor. Because he really deserved that, Pastor. Thank you for all you. Grabe po yan. Kung alam nyo lang po yung schedule ng ating pastor. Sobrang sipag. Masipag pa sa masipag. Kaya deserve niya po once in a while to rest. To have time for himself. Kasi ang tao, kapag hindi mo ginagawa yung bagay na makakapagpasaya sa'yo, mababurn out ka. Mapapagod ka. Kahit gaano ka kasipag. I don't care kung ikaw yung pinakamasipag na tao sa buong mundo. But if you do not have time for yourself, you will get tired. Minsan parang gusto mo nang sumigaw at huminto, tigil na natin to. Di ba po? Sumigaw nga. Itigil na. Ganyan po ka-suporta yan, pangalawang anak ko na yan. Itigil na lang natin to kasi nakakapagod, nakakasawa po ulit-ulit. Kaya alam niyo po mga kapatid, ang Diyos po natin, isang Diyos na gusto nag-e-enjoy tayo. He's not a KJ na Diyos na gusto niya, you're always in the church, you're always doing this, maghapon ka dapat sa church para lumampas ka na sa langit. No, He's not like that. He wants us to enjoy life. Dapat may day off kayo. Pag ang trabaho nyo, walang day off, alisan nyo. Kasi ang makina nga, pinagpapahinga eh. Tapos ikaw magtrabaho ka raw 7 araw sa isang linggo? Hindi po pwede yun. Magulat ka, bigla ka na lang hihinto. Tapos paggising mo, maliwanag na. Sabi ni Jesus, welcome home. Gusto niyo na po ba yun? Lahat naman tayo darating doon, pero ayaw natin ng mabilisan. O para hindi ma-welcome home agad, magpahinga. Sabihin mo sa katabi mo, magpahinga.
Alam niyo po ang body natin, it is so wonderful. It will tell you to rest when it is tired. Sasabihin ng katawan mo, you need to rest. Kapag gutom siya, sasabihin niya sa'yo, you need to eat. Wag lang 5 kanin. Wag. Just eat right. Kapag nauuhaw siya, kailangan niya ng water, madidehydrate ka, it will tell you. Mauuhaw ka. When there is something wrong inside your body, it will tell you may sasakit. Mahal tayo ng katawan natin and the Lord made our body so wonderful enough for us to enjoy in this life. So we need to know that we Christians, we can live a balanced life. Kaya right now po, we really want our pastor to enjoy. And kayo din po. Wag lang kayo puro trabaho. Sabi ang pagiging nanay, walang day off, walang break time, walang dagdag sahod. Walang mga ano. Ang totoo naman, hindi naman titigil yung pagiging nanay mo. But it will not hurt you kapag minsan iniwan mo yung baby mo sa iba and then you have some me time for yourself. Me time nga, edi for yourself yun. Hindi yun me time sa iba. You have some me time para sa sarili mo. That's not bad. And God wants that for us. Gusto ng Diyos, napapahinga tayo kasi alam niyang kailangan natin yun. Kaya kapag nagkakanda sipon-sipon na kayo, pag nagkakanda, ubo-ubo na kayo ng dahil sa pagod, your body is telling you, hey, hindi ka anli. Magpahinga ka. Hindi, kaya ko ba? Ministry pa tayo. Sabi talaga ng Lord, uuwi ka ng maaga. Anak, huwag kang makulit. Uuwi ka talaga. Hindi pa naman kita pinapauwi. Hindi pa naman kita tinatawag. Ba't nagmamadali ka? So, siguro may mga ibang nangangailangan nun sa atin. You need to rest. You need to enjoy. You need to do the things that you love to do. Kung mahilig kayong mag-zumba, mag-zumba. Kung mahilig kayong mag-rides, mag-rides. Kung mahilig kayong kumain, konti lang. Kumain, pero mag-limit. Huwag hindi sansang kayo nakikita. Kahapon nakita ka sa Anli Wings, ngayon nakita ka sa Samgyupan, kinabukasan nakita ka sa Hot Pot. Huwag naman pong ganun. Kung mahilig po kayong mag-drawing, mag-drawing. Mahilig kayong mag-camping, mag-camping. God wants you to enjoy. Tingnan niyo po yung katabi niyo, enjoy din pag may time. Huwag puro trabaho. Amen! Alam niyo po, na-miss ko yung church eh. Kasi last Sunday, 4th service na ako naka-attend. Tapos, dahil yung anak ko at yung asawa ko, sabay nagkasakit. Nung gabi pa lang, may sakit na si Pastor Rafi. Pinilit niyang umattend ng youth kasi may event kami sa youth. So, pinilit niya talaga. So, ang usapan na namin nung gabi, ako na lang yung a-attend ng buong service. May iwan sa kanya si Shemaya. Kaya lang, nung madaling araw na, meron ako sabi ko, parang may gumaganon sa tabi ko. Naginip ako, ba't may gumaganon? Gulat ako, yung anak ko nag-chill. Sanay naman sa aircon yun. Siya pa nga yung mainit, lakasan yung aircon. Nagising talaga ako, 3:00 na madaling araw, nag-chill. Tapos nung sabi niya, Mami, nilalamig ako. Tapos paghawak ko, sobrang init niya, 38.8. So sabi ko talaga, I wasn't able to attend the church, umattend ako ng 4th service na lang. Tapos sabi namin mag-asawa, parang kulang yung linggo natin, no? Kapag wala tayo sa church, totoo, nakakapagod. Honestly, kapag pumula first service hanggang 4th service na nandito kayo sa church, kapag 7 a.m. to 7 p.m. Or minsan hanggang 8 p.m. nandito kayo, nakakapagod naman talaga po yun. Though may time naman kami to rest. Pero pag wala ka pa rin pala sa church, iba pa rin pala. Para ka palang isda na tinanggal sa dagat, papasag-pasag ka. Para ka palang ibon na tinanggalan ng pakpak na may hinahanap ka that there is something wrong. I need to be in that place. Why? Because church is not just a place that you will go, but it is a place where you will meet your God. It is a place where you can worship and you can thank Him with all your heart. It is a place na pwede mong puntahan kung saan pwede kang ma-recharge, pwede kang mapaalalahanan kung sino ka, pwede kang mapalakas. Kaya mga kapatid, kapag po
feeling nyo, ayaw nyo umattend ng church, still attend the church. Kahit kalad-karin mo yung paa mo. The church is the best support system that you will ever have. Yan na yung pinakamalaking bagay sa buhay mo na akala mo lang, hindi mo napapansin, nakaupo ka lang naman dyan, tapos kanta-kanta ka, sabi, sama-sama, sayaw daw. Sayaw daw, sabi ng, sayaw daw. Kaya sayaw, kala mo ganun ka lang, sayaw-sayaw ka. But you never know that spiritually there is happening. Spiritually, God is charging you up. Spiritually, emotionally, mentally, God is doing something that your eyes cannot see. Hindi mo nakikita, but for sure, God is doing something. So be in the church always. Kaya sabi ko talaga kanina, worship ako, na-miss ko to eh. Kaya sabi kanina, Pastor, ay yung aawitan ka, aawitan ka, sabi ko, aawitan. Natawa na nga po ako ng mga nasa gilid, sabi ko, aawitan ka. Wag na, yun saya, wag na. Okay na po yun. Sabi ko po talaga ngayon, sabi ko, na-miss ko to. Nung Sunday, nakahiga ako eh. Kasi napuyat ako eh. Hindi ako naka-attend, kaya nagagaganon po talaga ako. It's good to be in the church. It's not boring. Hindi nyo lang po napapansin, sobrang laki ng pinagbago ninyo, the way you think, the way you live your life, because you are in the church. Because you are hearing the word of God. Kung wala kang naririnig ng salita ng Diyos, baka matagal ka nang give up. Baka matagal ka nang sumuko. Baka matagal ka nang tinitingala. Dahil nagbigti ka. Baka matagal nang sira ang buhay mo, but because we have the church. At ang maganda po dito, ito yung church na pupuntahan mo na hindi sasabihin sa iyo yung maling bagay na ginagawa mo. Pero palaging ipapaalala sa iyo na may Diyos na nagmamahal sa iyo. Palaging ipapakita sa iyo na sa kabila ng mga pagkakamali mo, may Diyos na patuloy na tatanggap sa iyo. Di ba ang sarap pumunta sa isang lugar na ganon? Na hindi lang basta welcome ka, pero ang palagi mong maririnig yung walang hanggang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. You cannot go anywhere na makikita mo yung ganon, maririnig mo yung ganon. It is just the church, people. It is only the church. Kaya ganun po kahalaga kaya bakit gusto namin, you attend the church, palagi naming sinasabi, punta kayo ng church. Why? Bakit namin sinasabi yun? Para ba magparami tayo? Hindi po, marami na po tayo eh. 5 services na nga po tayo eh. So marami na po tayo, hindi natin goal yung magparami. Kaya lang, alam kasi natin na ang tao kailangan ng church. Ang tao kailangan si Jesus. Ang tao hindi lang basta pera ang kailangan sa mundo. Kaya po palagi tayong mag-church. Amen. Apiran mo yung katabi mo. Sabihin niyo po, buti na lang nasa church tayo. Ayan, hindi po yun yung ating word for today. Are you ready for the word? Ayan, are you ready for the word? Alright, kaya po natin tinatanong yan because we want you to be ready. Yung mga kabataan or yung mga naka-cellphone, be sure you're taking down notes. You're not browsing your FB or your messenger, pero you're taking down notes. Why? Kasi napakadali pong ma-distract. Ngayon po, pag-usapan natin, bangon kahit masakit. Sabihin nyo nga po, bangon kahit masakit. Rise up from your hurts and pain. Sabi po sa isang commercial, para kanino ka bumabangon? Sabi nung iba, para sa pamilya, para sa pangarap, para sa sarili, para sa jowa, para sa anak. Yung iba, para sa kape, Nescafe. Kaya ako bumabangon. Napakadaling sagutin ng tanong na, para kanino ka bumabangon? Pero paano kapag tinanong sa iyo, paano bumangon at bakit kailangan pang bumangon? Naisip niyo po ba yon? Why? Dahil marami pong tao unaware, unknowingly, hindi nila alam na kalugmok pala sila. Hindi nila alam na nakadapa na pala sila. Akala nila normal lang yung kahirapan na to. Akala nila normal lang yung sakit na ito.
Akala nila normal lang na tinitiis ko ang mga bagay na ito. Pero maraming tao, hindi nila alam na lugmok na pala sila sa bisyo, lugmok na sa kalungkutan, lugmok na sa hirap ng buhay, at lugmok na sa mga sakit na nararanasan. And ngayon, pag-usapan po natin to rise up from your hurts and pain. Lahat po tayo nasasaktan. Lahat po tayo once in our life naranasan nating maloko, masaktan, traidorin, ma-neglect, ma-discourage. Lahat po tayo. Sabi nga po ng ating pastor, pain is inevitable. Hindi mo maiiwasang masaktan. Why? Because it is a natural feeling. All feelings are valid. In fact, God gave us that to enjoy in this life. Kasi isipin niyo po, wala kayong feelings, hindi kayo natutuwa. Ang saya-saya na nung nangyayari sa labas, sabi mo, wala ka nararamdaman eh. Nag-iiyakan na lahat, sabi mo. Wala ka nararamdaman eh. Nasasaktan na lahat, sabi mo. So God really gave us feelings to enjoy in this life. Talagang mararamdaman mo yung saya, yung excitement, yung lungkot, yung pighati, mararamdaman mo talaga yan. At hindi po natin maiiwasan na habang nasa mundo tayo, masasaktan tayo. Pero, hindi mo maiiwasang masaktan, pero pwede mong pagdesisyonan na i-handle yung sakit na nararamdaman mo. Why? Because a lot of people na-stuck sa sakit. Na-stuck sa pain. Hindi nyo maintindihan kasi nasaktan ako. Ito yung ginawa sa akin, kaya dito na lang ako. Hindi na ako mag-move on sa buhay. Hindi na ako mag-go on sa buhay dahil nasaktan ako. Feelings are valid, but you need to know kung paano i-handle ang bagay na yan. Dahil kapag hindi po natin kayang i-handle those hurts and pain that we have, ang mangyayari po sa atin, we will be stuck into something. Nandyan ka na lang. Hindi ka na lumago. Hindi ka na nag-grow. Why? Kasi pinagdesisyonan mo na dahil nasaktan ako, pwede kong gawin to. Pero alam niyo po bang, masakit, masaktan, pero mahirap din naman hindi mag-move on? Mahirap masaktan, pero mahirap ding hindi mag-move on. Pareho ka naman palang mahihirapan, di doon ka na lang sa matutulungan yung sarili mo. Omsim. Amen. Patawarin niyo na po ako. Amen. Mahirap po kasi tuwing Sabado po, yun po ang sinasabi namin sa mga kabataan. Hindi mali ang masaktan, pero ang mali kapag in-stop mo yung buhay mo dahil nasaktan ka. Hindi mali ang masaktan, pero ang mali kapag inisip mo nang dahil nasaktan ka, wala nang magandang mangyayari sa buhay mo. Yun ang mali. Yun ang hindi dapat. Kaya po pag-uusapan natin ngayon, kasi lahat tayo nasasaktan eh. Pero pwede po ba, hindi tayo perpekto, pero may pakiusap ako sa ating lahat. Kahit ako po, while I am preaching, I am telling this to myself. Hindi po tayo perpekto, pero pwede po ba hanggat maaari, wag tayo yung maging cause para masaktan yung iba? Pwede po ba? Hindi naman tayo perpekto, magkakamali tayo. Pero pwede ba na piliin natin na kesa manakit, magmahal na lang? Na kesa manakit, magpatawad na lang? Na kesa gumante, bawasan na lang yung sakit na nararamdaman ng iba? Let us not be the cause of the pain of others. Hindi tayo perfecto, pero pwede po nating piliin. Pwede nating piliin hindi manakit ng iba. Dahil wala pong magandang bagay na maibubunga kapag nasasaktan natin ang iba. Unaware, makakapanakit tayo ng iba sa salita, sa gawa, pero yung sadyain po natin, ibang bagay po yun. Kaya this is one reminder for all of us kasi minsan kapag sinaktan ka, feeling mo pwede ka na rin manakit eh.
Dahil sinaktan ka, feeling mo you have the license na rin na manakit ng iba eh. Pero hindi po eh. Hindi po yun ang batayan ni Kristo. Pagdating sa pag-ibig, hindi po ganun. Pagdating kay Jesus, sinaktan na siya pero nagpatawad pa din siya. Sinaktan na siya pero nagmahal pa din siya. And guess who you have inside your heart? It is Jesus. So once again, we are not perfect but we can always choose not to be the cause of pain of others. Pwede po yun. Pwede po yun. We always have a choice na palagi nga pong sinasabi ng ating pastor, maging mabait na lang. Maging mabait na lang. Minsan makakalimutan mo, nagmamaldita ka pa rin. Nagsusungit ka pa din. Minsan, kaya lang pag naalala mo, maging mabait na lang. Sabi ko sa mga kabataan kagabi during our meeting, maging mabuti na lang kayong kaibigan. Minsan ka lang dadaan sa buhay na to, ba't mamamlastik ka pa? Minsan ka na lang dadaan sa buhay na to, ba't nagmamarites ka pa ng buhay ng iba? O alam mo ba yung kapitbahay natin doon, bumili na naman ng bagong rep. Alam mo naman marami siyang ilalagay doon. Hayaan niyo na po sila kung 10 yung rep nila sa bahay. Hayaan niyo po sila. Yung kapitbahay natin doon, bumili ng TV, 55 inches. Kala mo, laki, ganyan lang naman yung 55 inches. Laki-laki! Ang sakit-sakit sa mata nun. Bakit kaya ganun sila? Hayaan niyo po, sila naman yung sasakit yung mata eh. Sila na yung sumakit yung mata, sila pa yung sumakit yung bulsa. Hindi naman ikaw yung gumastos, pero naapektuhan ka. O baka nainggit lang. Eh di kung bumili silang 55 inches, gusto mo rin yun, eh di pag-pray mo. Mag-pray ka, ganito. Lord, gusto ko din po yun. Bikini man. Lord, pwede naman yun eh. Kaysa imarites mo, kaysa mainggit ka. Yung kapitbahay natin, 5 na yung kotse, nagdagdag pa ng isa. Hayaan mo siya, gusto niya araw-araw iba yung kotse niya eh. E di bumili ka ng pedicab, kung yun yung kaya mo ngayon. Wala naman pong problema dun eh. Kaya lang minsan ang problema yung inggit sa puso natin eh. Minsan ang problema yung si Kumari kaka-grocery lang, nag-grocery na naman. Ano ba yung pinupuno ng grocery yung bahay? E di ka to ka na lang, Mare, dami mo ng grocery, baka wala ka malagyan, pwede sa amin ha? Pwede. Di kanunin mo na lang. Kapag may magandang nangyayari sa ibang tao, let's rejoice. Matuwa tayo para sa kanila. Kasi pag natutuwa ka, next time ikaw naman. Pero pag naiinggit ka, wala kang magandang bagay na makikita sa buhay mo. Puro pangit na bagay lang ang makikita mo. Amen. Paano bumangon? Sige, Pastor Jade. Sinasabi mo sa amin na kung nasaktan kami, huwag kaming magstay sa pain. Pero paano kami babangon? Number 1, alam niyo po kung anong gagawin ninyo, paano tayo makakabangon sa hurts and pain? I am not saying it is easy. Hindi ko po sinabing madaling masaktan. Masakit, masaktan. Pero pwede po nating pagdesisyonan na bumangon mula sa sakit. Pastor, paano po namin gagawin? Alam niyo po, paano tayo babangon? Number 1, magdesisyon kang bumangon. You need to decide. No matter how good the preacher is, the pastor is in preaching every Sunday, unless you will decide na i-apply lahat ng bagay na natutunan mo, wala pong mangyayari dun. Walang kwenta yung preaching ni pastor hanggat hindi ka nagdedesisyon sa sarili mo na gawin kung ano yung pinreach ni pastor. Kaya ang unang-una po natin gawin, magdesisyon kang bumangon. You need to decide for yourself. It's not other people's responsibility to decide for you. Kung ganyan po ang buhay nyo ngayon, hindi nyo pwedeng isisi sa iba. Ganto ko ngayon kasi ganto yung nanay ko eh. Ganto ko ngayon kasi ganto yung tatay ko eh. Ganto ko ngayon kasi ganto yung buhay namin. Why? It is your life. It is your decision na ayusin o sirain ang buhay na meron ka. Ikaw ang magdedesisyon para sa sarili mo. At sa pagbangon po, ang una niyong kailangan gawin, maisip mo
At ikaw mismo sa sarili mo, gisingin mo ang sarili mo at sabihin mong magdedesisyon akong bumangon. Hindi pwedeng nandito na lang ako sa sakit. Hindi pwedeng tuwing maaalala ko, iiyak na lang ako. Hindi pwedeng 10 taon na, hindi ko ini-invalidate yung mga hurts and pain na nararamdaman ng bawat isa. Pero ang sinasabi ko po, baka naman 10 taon na nasasaktan ka pa rin. Move on din pag may time. Galit ako dyan sa tao na yan hanggang kamatayan, dadaling ko na yung galit na yan. Talaga ba? Worth it ba na hanggang kamatayan, dadalin mo yung galit na meron ka? Sa buhay na ito, hindi po galit ang iniipon. Ang iniipon po pagmamahal. Ang iniipon, good relationship. Ang iniipon, memories. Ang iniipon, magagandang bagay. Hindi po iniipon ng sama ng loob. Hindi po iniipon ng tampo. Hindi po pag inipon nyo yan, walang mangyayari. Wala. Wala pong magandang bagay na mangyayari pag inipon nyo yung mga bagay na yan. Tingnan nyo, kapag inipon nyo yung mga grudges and pain na yan at nilagay mo sa puso mo, ikaw ang nabibigatan. Ikaw din ang nahihirapan. Ikaw din ang nasasaktan. Yung taong nakagawa sa'yo, ang saya-saya na ng buhay, pero pag nakikita mo, Diba? Ang saya-saya na ng tao, pero ikaw hindi ka makamove on. Sino yung nahihirapan? Sino yung talo? Sino yung hindi nag-enjoy? Kaya wag niyo pong ipunin yan. Ang ipunin niyo pagmamahal. Mula sa pamilya, mula sa church, mula sa churchmate, mula sa kaibigan. Ang daming pagmamahal na pwede nating kolektahin at ilagay natin sa ating mga puso. I know it's not easy kapag iniwan ka ng asawa at pinagpalit ka. That's hard. That's hard. Sobrang sakit nun. I know. Masakit kapag namatayan ka. Walang salita na pwedeng ihalin tulad sa sakit na yon. Lalo kung nanay, tatay, anak, alam kong masakit yon. Alam kong masakit kapag pinagpalit ka. Alam kong masakit kapag niloko ka. Alam kong masakit kapag tinraidor ka. Alam kong masakit kapag may ibang taong nagsasalita ng masama patungkol sa'yo. Alam kong masakit lahat ng mga bagay na yon. Pero masakit din pag inipon mong lahat. Masakit din pag nilagay mo lahat dito. Kaya ang gagawin niyo po, unang-una, paano kayo babangon? Magdesisyon kayong bumangon. That is the key. You need to decide for yourself. You decide now or pahihirapan mo yung sarili mo ng 10 taon na dala-dala yung bagay na yan. Kapag po gabundok yung labahan nyo, Mount Everest na yan, at iniisip mo, paano kaya mauubos to? May idea ka ba, Dad? Paano mauubos to? 2 po suggestion ko. Sunugin mo una. Ubos yan. Pati yung sa kapitbahay niyong maruming damit, ubos din. Pero alam niyo po, pag tinitigan mong ganyan, ang daming labahin. Ganyan kasi minsan no? Sabi na nung mga nanay, ang daming gagawin. Tinitingnan ko pa lang, napapagod na ako. Di ko na lang titingnan. Hindi na lang tiningnan. At dahil hindi tiningnan, hindi rin ginawa. Kaya sabi mo, itong labahin na to, parang Christmas tree na to eh. Bakit dito nauubos? Hindi mo sinisimulang gawin eh. Ang isang bagay, para magawa mo, simulan mong gawin. Kung gusto mong bumangon, simulan mong gawin. Kung gusto mong magpatawad, simulan mong gawin. Kung gusto mong magmahal, simulan mong gawin. Kung gusto mong mag-ministry, simulan mong gawin. Dahil hanggat hindi mo sinisimulan, hindi mo magagawa. Hindi matatapos at walang mangyayari. Amen. Amen. Before po, just to tell my own story about hurts and pain, just to relate it to the preaching, hindi halata ng iba because I'm a jolly person. Masayahin po ako, maingay. Halata naman, di ba? Pag po nag-preach ako ng ganito, alam niyo po mga kapatid,
Hindi po kayo maniniwala. Hindi si Pastor Jade yun. Sanay kayo na si Pastor Jade. Parang nagsasayaw sa stage. Likot-likot, sabi ng mata nyo. Ginagawa ko po talaga yun para yung mga mata nyo pumipikit-pikit na nagigising bigla. Ano si Pastor? Nandun na siya. Tapos yung camera, hinahabol pa. Buli mo ako, DJ. Ayan. So, naturalesa po akong masaya, maingay, makwento. Pero mahihain din po ako minsan. Hindi lang ko luto. Minsan lang. May side din ako na introvert. Pagtulog po. Hindi halata, pero alam niyo po, I have this pain in my heart na hindi matagal, pero sobrang naapektuhan ako. That was 2 years ago when my mother passed away. I do not know, honestly, I do not know how to deal with it. Hindi ko pinakikita sa iba. I look strong, I look okay, I look like I moved on already. I look like, I let people know that it's okay. I'm okay na. Natanggap ko nang wala na talaga siya. Pero, pag magsasabi yung anak ko na, Mami, may cellphone ba sa heaven? Tinanong po sa akin ni Shemaya. 6 years old, parang 46 po ako magtanong. Sabi niya sa akin, Mami, may cellphone sa heaven? Nagtaka ako, ganyan yung mukha ko. Bakit na? Wala eh. Sabi ko sa kanya, wala. Bakit? Tatawagan ko kasi sana si Mami Flor eh. Yung lola niya po, tatawagan niya raw. Kasi alam niya, pag may namimiss siya, tatawagan niya lang. Tatawagan niya yung ate ko pag nasa Japan, makakausap niya na. Tatawagan siya ni Maay, pag namimiss siya ni Maay, makakausap niya na. Tatawagan siya ng mga kaibigan niya, mga dabarkads niya, mga katambay niya. Ayan, sila Hana, si Kay, tatawagan siya pag namimiss niya. So she has this mindset that if she misses someone, she'll just call. Sabi niya lang sa akin minsan, Ma, may cellphone sa heaven. Sabi ko, naku, wala eh. Sabi ko, bakit? Tawagan ko sana si Mami Flor eh. Sabi ko, wala eh. Sabi ko, pero nandun naman siya sa heaven, di ba? Ang lawak ng heaven. Paglabas mo, tingin ka lang, hi, Mami Flor. Tapos sabi niya sa akin, di naman sasagot. Sa loob-loob ko, di pag sumagot, tumakbo ko. But honestly, I have that hurt inside of me na hindi halata ng iba. Na parang feeling nila wala lang. Pero alam niyo po kung ano yung naging support system ko in that hurts and pain. In that pain na, kahit kailan pala di mo na makakasama. Kaya lang, kailangan mong tanggapin eh. Kahit kailan pala hindi mo na makikita. Kahit kailan pala hindi mo na maririnig yung tawa, hindi mo na maririnig yung boses, hindi na pala. And you need to accept. But you know what? Sana ko humugot ng lakas ng loob. Sana ko kumukuha ng tapang para magpatuloy in the church. In the church. Every time I'm worshiping, every time I'm listening to my pastor, I am being reminded. I'm being reminded that ganun talaga yung buhay. You need to accept it. But don't worry. Even though it hurts, I am there for you. Kahit masakit, nandyan ako para sa to. Kapag hindi mo na kaya, tumakbo ka lang sa akin. Pag di mo na kaya, magsumbong ka lang. Pag di mo na kaya, ibilin mo lang sa akin. Sabi ko nga, Lord sabi ko, yung nanay ko nandyan na, madaldal yung kwentuhan na lang kayo. Mananawa ka sa kwento nun, Lord. It hurts. But, masakit. But you can move on. Masakit, but you can go on. Masakit, pero makakaabante ka sa buhay dahil may Diyos ka na tutulong sa'yo. May Diyos ka na palaging magpapalakas sa'yo. May Diyos ka na palaging magbibigay sa'yo ng courage and hope to move on. Kaya I know, hindi ko minamaliit all the hurts and pain that we have. We have meron po tayong iba-ibang mga pinagdadaanan sa buhay. And whether you believe it or not, each of us, lahat tayo may pinagdadaanan.
lahat tayo, hindi pwedeng ang gaang ng buhay nung tao na yun, walang pinagdadaanan yun. Meron yun. Meron yun, hindi mo lang alam. Ang pagkakaiba lang, may Diyos kasi siyang tinatakbuhan. May Diyos kasi siyang napagsusumbungan. May Diyos kasi siyang kinukuhanan ng lakas. May Diyos kasi na nagsusupply ng mga lakas na kailangan niya, kaya siya nakakatayo. Kaya alam niyo po, kaya ako sinasabi kanina pa, be in church. Kasi napatunayan ko. Kasi nakita ko na kahit sobrang hirap pala ng sitwasyon, basta nasa loob ka ng church, nasa loob ka ng covering, may pastor ka, may nagpe-pray para sa'yo, may mga words ka na naggagaling sa salita ng Diyos at mula sa Diyos, lalakas ka pala. Lalakas ka pala. Kaya mga kapatid, even though it hurts sometimes and you don't want to go to church, be in church. It's the best support system that you'll ever have. Isang support system na hindi ka hihingan ng bayad. Isang support system na palagi kang tatanggapin. Isang support system na hindi mananawa sa'yo. Isang support system na nandyan palagi para ipanalangin ka. Isang support system na nandyan palagi para magsabi sa'yo, magiging maayos din yung lahat. Mahirap lang ngayon, pero wag ka lang gigive up. Wag ka lang magkikwit. Amen. I love my church. Can you say it? I love my church. And thank you for the church. Amen. And number 2, bakit kailangang bumangon? Kasi po, hindi pwedeng nakadapa ka na lang dyan. Masakit, oo, pero hindi pwedeng nandyan ka lang. Kasi ang buhay hindi hihinto. Mga kapatid, ang buhay hindi ka hihintayin. Ang buhay magpapatuloy. Kaya kailangan magpatuloy ka din. Di ba nakakatawa pag may nakita kayong isang batang nadapa, tapos nandun na lang siya? Nakakatawa yung ganun, di ba? Pero minsan pala nakakagulat talaga pag nadapa ka. Eto pong edad ko na to, natapilok ako eh. Feeling ko ang tanga ko. Pagkatapilok ko po, sabi ko, pagkababa ko, ang bilis ko pa, kinuha ko lang yung cellphone ko, para po talaga nawala na lakas yung paa ko. Tapos sabi ko, nakaganon ako. Anyari. Sabi ko po talaga, hindi ako tumatayo. Sabi ko talaga, anyari. Natapilok ako. Sabi ko pang ganyan, nasa labas po kasi, nakakayo. Nasa labas. Para akong bata. Sana nga kung nasa loob ka lang ng bahay, pagtawanan mo na lang yung sarili mo. Harap ka sa salamin, tanga mo. Tatapa ka, ano ka, bata? Kaso nasa labas ka, hindi mo magagawa. Sabi ko talagang tagal ko nakagano, no? Alam niyo po kung hindi pa ako tinayo ni Ma'am Shi. Yung hirap pa yung nagtayo sa akin. Tapos buong katawan ko pa, tinayo niya. Kasi natulala talaga ako. Sabi ko, ay, ano pa? Anyari? Di ba nakakatawa po? Alam niyo kung nakita niyo ako that time, matatawa kayo eh. Subukan niyo lang. Si Pastor Jay na pa. Subukan niyo lang po. Hindi, joke lang po. Nakakatawa kapag may isang tao kang nakitang nakadapa at nanatiling nakadapa. Tama po? Dapat pag nadapa ka, ang normal people, ang gagawin niyan pagkadapa, ano po? Magpapagpag muna. Pagpag madumi. May germs. Pagpag ka muna. Tapos tayo. Tapos sabihin nyo, kaya nyo yun. Kahit tumutugo na yung tuhod. Sabihin nyo, kaya nyo yun. Pero ang normal, pag nadapa ka, tatayo ka. Sa buhay, ganun din po. Pag nadapa ka, bumangon ka. Pag nagkamali ka, bumangon ka. Hindi pwedeng mag-stay ka sa pagkakamali. Hindi pwedeng masarap kasi dito na lang ako sa mali. Huwag kang, Wag. Kasi pag mali. Hindi ka pwedeng mag-stay doon. Hindi ka naman kinreate ng Diyos para sa maling bagay. Kinreate ka ng Diyos sa katwiran at kinreate ka ng Diyos na katwiran niya. Kaya hindi ka pwedeng mag-stay doon sa maling bagay.
So ang instinct mga kapatid, bakit kailangan bumangon? Dahil hindi ka nakadestin madapa. Kinreate ka ng Lord para magtagumpay. Kinreate ka ng Lord para bumangon. Kinreate ka ng Lord para lumaban. Kinreate ka ng Lord para mag-move on. Kinreate ka ng Lord para sa magandang bagay. Hindi para madapa na lang sa isang tabi at ilugmok mo yung sarili mo. Amen! Kaya mga kapatid, pag nagkamali kayo, bangon. Pag nasaktan kayo, bangon. Pag niloko kayo ng iba, bangon. Kapag tinraidor kayo, pinlastik kayo, pinagsalitaan kayo ng masama, bangon at lumaban kayo. Hindi yung babangon ako, tudurugin kita. Hindi po yun. That's the world's standard. No, babangon tayo para ipagpatuloy yung buhay. Dahil napakaraming bagay pa, magandang bagay ang inihanda ng Diyos para sa'yo, para tumigil ka lang. Marami pa. Hindi mo mapupuntahan yung magandang bagay na hinanda ng Diyos kapag nandyan ka na lang. Kapag hindi ka bumangon, amen. Sabi po sa Micah 7:8b, sa NLT translation, "For though I fall, I will rise again. Though I sit in darkness, the Lord will be my light." Amen! Sabihin nyo nga po sa Tagalog, may Tagalog po ako dyan. Kung ako may madapa, muli akong babangon. Kung ako may nasa kadiliman, tatanglawan ako ngayon ni Yahweh. Sabihin nyo nga po, kung ako may madapa, muli akong babangon. Amen! And don't worry kung madilim. The Lord will be your light. Amen. And last po, we are destined to move forward. Tingnan niyo po yung mga paa niyo, saan nakaharap? Sa harapan po, di ba? Wala kayong paang nakitang hirap. Wala. Yung isa pa po, tatry natin. Pangit. Ganyan na lang. Isipin niyo po, effort hirap Si pastor po handang mag-TikTok para sa word. Para po maintindihan nyo na maayos. Ako po handang mag-acrobat. Ang paa nyo po, hindi nakaharap sa likod. Napansin nyo po? Ayan. Sarap. Ibig sabihin po, bakit kinreate ng Lord na yung paa mo nakaharap sa harapan? It is because it is intended to move forward. Pansinin niyo po, pag naglakad kayo ng paharap, it is so easy. Pwede ako maglakad ng patalikod, pero mas cautious ako. Kasi baka may matamaan ako. Kasi baka malaglag ako. Kasi hindi ko masyadong nakikita. Kasi hindi ko masyadong Why? Because I am not destined to move backwards. Your eyes, it is in front. Wala po sa likod ang mga mata nyo. Wala rin sa gilid na parang mga manok. Why? It is destined to look forward. Why? Because God destined you to always move forward. Inilikha po tayo ng Diyos na palaging sumusulong sa buhay na ito dahil maraming hinandang magandang bagay ang Diyos. Amen! Can you just close your eyes right now? And I will end up with this. It is says in Psalms 147, verse 3, "Binubuo niya ang mga pusong nadurog. Ang mga sugat nila, pinapagaling niya." What a nice verse. Binubuo niya ang mga pusong nadurog. Ang mga sugat nila, pinapagaling niya. Just continue na naka-close po yung inyong mga mata. And while your eyes are closed, I want you to know that all kinds of pain, lahat po ng kind ng pain, naranasan ni Jesus on the cross. He was betrayed. Iniwan siya ng mga taong minamahal, pinagaling, ginawa niya ng himala, ginawa niya ng mabuti. Nasaktan siyang pisikal, emosyonal, mental,
spiritual. When He was at the cross. When He was on earth, lahat ng klaseng sakit naranasan Niya. But I want to tell you people, na pagtagumpayan lahat ni Jesus. Para sabihin sa iyo ngayon na, anak, kung nagtagumpay ako, magtatagumpay ka din. Anak, kung nakaya kong ma-overcome yung pain, yung hurts, kaya mo din. Dahil nasa sayo ako, nandyan ako sa loob mo, at ako yung nagbibigay ng kalakasan sa'yo. So come on, while your eyes are closed right now, I want you to think of the hurts and pain that you have. Ano yung mga sakit na yan? And I want you to listen to this song before we pray. Para bang di mo na kaya at kay dami mong problema, para bang sumusuko na, pagod ka na. Buksan mo ang iyong mata, di ba nakatayo ka pa? Alam ng Diyos, kaibigan, kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Come on, can you just stand up and let us, let the Holy Spirit move today in every heart na may pain, in every heart that is hurting right now. Come on, let this song minister. Kanyang muli, kung ikaw ay nagkamali, itatayo kanya sa tuwing madalapa. Malayo na ang iyong narating, wala nang babalik ang muli. Kaya mo yan, kaibigan, kasama mo siya. Come on, let's sing. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo manghihina. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Masakit. Pero wag ka lang bumigay. Wag ka lang bumitaw. Wag ka lang sumuko. Makikita mo kung paano magpapagaling ang Diyos. Makikita mo kung paano kikilos ang Diyos sa buhay mo. Sa sitwasyon mo, makikita mo kung paano niyang pagagalingin. Anumang sakit na binunga ng pangyayari ng ibang tao, ng mundong ito sa'yo. Just don't give up. Dahil hanggat hindi ka sumusuko, makakagawa ang Diyos ng paraan. Hanggat hindi ka sumusuko, makakagawa ang Diyos ng milagro. Hanggat hindi ka sumusuko, may pag-asa ang buhay. Amen! Come on, can you just close your eyes right now? And pwede po bang lagay niyo yung inyong mga kamay sa inyong mga puso? As we pray today, we will let the Holy Spirit to minister, to move, to heal into the hearts na sobrang nasasaktan, sa mga pusong sobrang naguguluhan. As I pray, we know that He is moving, He is healing. Oh,
Father, in Jesus' name right now, I pray for your people. I pray for your people, oh God, who is hurting, Lord. Alam mo, bawat sakit na dinadala ng isa't isa. Alam mo ang mga pangyayari. Alam mo ang mga salita na nakapagpasakit sa damdamin ng bawat isa. Kaya't anumang sakit ang meron sila, Ama, hayaan mong bumangon ang mga kapatid kong ito. Espiritu Santo, kumilos ka at pagalingin mo ang mga pusong nasasaktan. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Kaya ngayon, ipinapanalangin po namin sa iyo ang aming mga kapatid. Pastors, can you just face the people right now? And can you just, come on, let's give our supply. We cannot lay hands to all of you right now. But Father, in Jesus' name, as we pray, I know you are supplying strength. You are supplying courage. May pinapagaling ka ngayon. Meron kang mga sakit na tinatanggal. Mga hinanakit na nasa puso, tumikit na sa puso. Sa loob ng matagal na panahon, binubunot, inaalis mo ito ngayon sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Dahil ayaw mo nang malungkot ang iyong mga anak. Ayaw mo na hindi nag-e-enjoy sa buhay ang iyong mga anak. Gusto mo kaming masaya. Gusto mo kaming pinagaling. Gusto mo kaming may pusong magaang. Kaya Ama, Espiritu Santo, you supply the strength. You supply the courage that they need right now. Supply it to your people because that's what you want. Holy Spirit, move. Holy Spirit, move. Heal. Holy Spirit, move. Heal. Holy Spirit, move. Heal. And take away all the pain that we have inside. Because it is just you and only you who can heal it. Wala kaming ibang pwedeng lapitan, pero ikaw lang ang makakapagpagaling ng mga sakit na ito. Kaya't maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Espiritu Santo. May mga tao kang tinanggalan ngayon ng mga sakit sa kanilang mga puso. May mga tao ka ngayong pinalaya. May mga tao ka ngayon na pinagaang ang kanilang kalagayan ngayon. Pinagaang ang kanilang mga puso. Maraming salamat po. Napakabuti mong Diyos. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. In Jesus' name we pray!